Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa Mangangaral, chapter 7, verse 1 hanggang 10. At yun, umpisa na natin. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan ay higit na mas mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay ng may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakdaring mamatay. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa katuwaan, pagkat maaaring malungkot ang muka ngunit masaya ang kalooban. Mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasiyahan ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Mas mabuting makarinig ng saway ng matalino kaysa isang mangmang ang papuri sa iyo. Ang halakhak ng mangmang ay tulad ng siklab ng apoy. Walang kabuluhan, ang matalinong mandadaya ay para na ring mangmang. Suhol ay sumisira sa dangal ng tao. Ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa panimula. Ang pagtsatsaga ay mabuti kaysa kapaluluan. Pag-aralan mong magpigil sa sarili mo, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Huwag mong itanong kung bakit mabuti noong araw kaysa ngayon, pagkat iyay tanong na walang katuturan. At yun, ang aking natutunan dito sa verse 1 hanggang 10 ng Mangangaral chapter 7 ay itong verse 1, 5, at itong 3. At yun, sabi dito sa verse 1, ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. So yun, piliin natin yung mabuting pangalan. Sapagkat yung mabuting pangalan, mabuting pagkatao, yung pagkakakilanlan sa atin. Halimbawa, ang pangalang Arkim, God first. Pag yun ay search mo dito sa TikTok, ang lalabas doon sa pangalan na yun, puro devotion. Pero, kung yun ay halimbawa ay pangalan ng kung sino, yun ay may mga lalabas doon na mga ano din naman, mga kumbaga video ganon. Kumbaga yung pangalan mo, magre-representa yun sa pagkatao mo. Kung ano yung pangalan mo at kung ano yung pagkakakilala sa'yo, yun yung magiging reputasyon mo, doon kanila uhusgahan ng mga tao. Kumbaga, yun yung magiging pagkakakilanlan nila sa'yo. Halimbawa ay, pag narinig yung pangalan mo, halimbawa ay, ano bang pwede kong halimbawa? Halimbawa, si Ace. Yun. Ay, yan, si Ace. Yan yung kaibigan ko yan. Yan ay mabait. Bukod pa doon pala kaibigan.
tapos matulungin siya, yun. Pag halimbawa ganon, yun. Kung ano yung pangalan mo at kung ano yung pagpapakita mo ng ugali sa kanila, sa ibang tao, yun yung pagkakakilala sa'yo. Piliin natin yung mas mabuting pangalan. Dahil yung pangalan mo ay nagre-representa sa iyong pagkatao. At sana naunawaan mo yung gusto kong sabihin. Medyo magulo lang siya ng konti, pero sana ay maunawaan mo. Ulitin ko lang, ang pangalan natin ay nagre-representa sa ating pag-uugali. At yun, isang halimbawa na din doon ay yung aking pangalan. Kapag sinearch mo yung pangalang Arkim Godpers, makikita mo dito sa TikTok yung aking devotion tuwing gabi. At yun, lahat yun makikita mo. At ito namang verse 3, ang pagkakaintindi ko dito ay, sabi dito, ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa katuwaan. Pagkat maaaring malungkot ang mukha, ngunit masaya ang kalooban. Ang pagkakaintindi ko dito, mas mabuti daw na mukha kang malungkot kaysa masaya ka sa panlabas na itsura. Dahil maaring malungkot ang mukha, ngunit masaya ang kalooban. So, yun. Kapag ang isang tao ay parang sobrang saya, walang problema sa buhay, ang totoo niyan, kabaliktaran noon. Ang taong masiyahin ay puro problema. At yung tao namang parang medyo akala mo yung laging malungkot, akala mo laging may problema. Pero ang totoo niyan ay yun ay wala talaga siyang problema. Kumbaga, magkaroon man ng problema, nagkakaproblema man siya, ay hindi katulad nung taong nagtatago ng tunay niyang damdamin. At ito namang verse 5, ang pagkakaintindi ko dito ay yung mas mabuti sabi dito, mas mabuting makarinig ng saway ng matalino kaysa isang mangmang ang papuri sa iyo. So, yun. Mabuti na tayo ay nasasaway, nakokorek, at napapagsabihan. At yun, prangkahan, tahasan, tayong kinokorek. Kesa naman daw doon sa isang mangmang papuri sa iyo. So, yun. Kesa naman sa yung papuring mapagkunwari, kesa ganon. Yun. Mas mabuti nang tayo yung natutuwid, nakokorek ng prangkahan at tahasan kesa tayo ay pinupuri kahit na tayo nagkakamali. Kumbaga, hindi tayo nakokorek. Pag ganon, hindi natin malalaman na tayo pala ay nalilihis ng landas or napapalayo sa kalooban ng Panginoon. At sana naunawaan mo yung mga verses na aking nabanggit, yung paliwanag ko doon, patungkol doon, at
Yun lamang at maraming salamat. Kita-kits ulit tayo sa ating night devotion. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye po.